Magandang hapon mga kapigmate. May nagtatanong nga pala sa atin about dito sa baboy na pinapalandi natin yung pagmimix natin ng grower sa lactating feeds. So pinatunayan ko na sa inyo lahat na totoo yun. So tatlong inahin ang pinalandi natin. Kaya may nagtatanong sa atin kung effective din ba yung ganong paraan sa naglalagas ng balahibo. So yun, napakalaking problema yan mga kapigmate. So sabihin natin kahit effective yung ginagawa ko na mix ng grower sa lactating feeds sa pagpapalandi ng baboy. Pero hindi po yun effective mga kapigmate sa naglalagas ang balahibo. Hindi po effective. Ano bang dapat natin gawin mga kapigmate kung yung baboy natin ay naglalagas ng balahibo tapos gusto natin palandiin? Yung iba mga kapigmate gumagamit na mga gonadin, ganyan yung pampalandi. Pero mga kapigmate, ang maipapayo ko lang sa inyo, pag ang baboy nyo ay naglagas ng balahibo mga kapigmate, wag nyo nang pilitin na pakastahan o wag nyo nang pilitin na palandiin. So anong dapat nyo gawin mga kapigmate? I-kondisyon ang baboy. So maraming paraan ng pagkukondisyon, maraming ini-inject na vitamins na ganyan, tapos marami mga kapigmate, magtanong lang kayo sa technician. Pero sasabihin ko yung paraan ko sa pagkukondisyon ng baboy. Ito mga kapigmate, hindi ako gumagamit ng vitamins. So, sa paraan ko lang yung pagpapakain lang ng feeds. So, ano nga ba dapat na feeds na pinapakain para makondisyon yung inahin? So, ito mga kapigmate, ang feeds na pinapakain ko para makondisyon yung mga naglagas ng balahibo. So, kagaya nito. So, pagpayat ang baboy mga kapigmate, pagkukondisyon ko dyan ay pagpapakain ng grower. Sa pagpapakain ko ng grower mga kapigmates, 2 to 2.5 kilo per day ang pakain ko sa inahin. Pagkukondisyon nyo na, yung pagkukondisyon ko nyo, pagpapalaki ng katawan, pagpapabilis magpalit ng balahibo yung inahin. Yung pagpapalit mga kapigmate, yung balahibo nyo makapal, papalitan niya ng maninipis. So parang kagaya nito kagaya nito. So yan maninipis na yung balat, yung balahibo ng baboy. So pag ganyan yung balahibo ng baboy nyo, yan, saka nyo hangarin na maglandi yung baboy nyo. Okay? So ito, meron pa naman siya ditong makakapal na balahibo. Yan, mapapansin nyo. Meron pa naman siya makakapal na balahibo. Natatanggal pa yung iba. Pero yung iba naman, matigas na. So hikatilayin natin. Yan, matitigas na yung iba mga kapigmate. Pero yung iba, may nabubunot pa sa kanila. Yan, pero lahat po yan mga kapigmate ay mawawala po yung makakapal na yan. So papalit yan ng ganitong balahibo. Okay? Papalit yan mga kapigmate. Pero wag nyo na pong hintayin na magpalit lahat ng maninipis ng balahibo ng inahin nyo. Once na may makita kayo na malilit na balahibo na, okay na po yan. Goods na po yan mga kapigmate. Goods na po yan. So dyan nyo po pwedeng gamitan ng paraan ko na mix ng lactating feeds saka sa grower. So sa brand nga pala, so hindi po to hindi po sponsor Sa brand na ginagamit ko at subok ko na, 2 feeds lang ang nasubukan ko sa gantong paraan mga kapigmate. So brand ng Pelmeco mga kapigmate, yung lakas gatas ng Pelmeco, tapos yung grower ng Pelmeco, mix yun, dalawang yon. Maganda rin ang resulta ng mga kapigmate. Effective din po doon yung pagpapalandi ng baboy sa Pelmeco. Sa Pigrolac mga kapigmate, yun ang gamit ko ngayon. Nasinubukan ko lang sa Pigrolac. Kasi nasubukan ko na sa Pelmeco dati. Tapos sa Pigrolac, yung pagsubok ko dati, may mix na ibang feeds yun, ibang brand. So ngayon, nag-pure tayo ng, ng milk maker ng Pigrolac. So ito yan. So milk maker. So milk maker ng Pigrolac, tapos grower premium ito. Yan. Grower premium ng Pigrolac mga kapigmate. So yan ang minix ko ngayon. So sa tatlong inahin natin mga kapigmate na pinalandi natin ng lactating saka grower mga kapigmate. So ang naubos din nila ay wala pang kalahating sako mga kapigmate. Wala pa. So wala pang kalahating sako. So siguro umubos tayo mga 15 to 20 kilos. Mga 15 kilos lang siguro mga kapigmate. Yun lang siguro na paubos natin. Kasi mga kapigmate, yung pinalandi natin mga kapigmate na inahin, yung tatlong inahin, 2 days lang simula na mag-mix tayo. Tapos yung dalawa naman, ilang days ba yun? 5 days. So mga kapigmate, yung isa, second day pa lang simula na mag-mix tayo, naglandi na. Tapos yung dalawa naman na baboy natin, ika-5 araw bago naglandi. So yun ang pinakamatagal sa ginawa ko ngayon. Pero base sa experience ko mga kapigmate, sa gantong paraan pinakamabilis na 2 days experience, 2 days
bago sila maglande, pinakamatagal na po yung 15 days. Yun ang nasubukan ko na po. So sa 15 days mga kapigmate, may mga problema doon yung baboy kaya umabot ng ganong katagal. At doon sa nagtatanong natin na kapigmate natin na about doon sa pagmimix natin, kung pwede sa naglalagas ng balahibo, yun. Sana po nasagot ko na po, hindi po pwede. Ano po yan, hindi po gagana yung ganyang paraan sa naglalagas ang balahibo. So ang kailangan po natin gawin, unahin po natin yung i-condition yung inay natin. So sa akin kasi dito mga kapigmate, hindi kasi ako nagbibigay ng mga vitamins. Kasi para sa akin mga kapigmate, ang mga vitamins ay nasa feeds na yan eh. So ang pagkakaalam ko talaga nasa feeds na yan eh. Kasama na yan ang mga feeds. Kaya hindi na ako nagbibigay ng vitamins dito mga kapigmate. Para sa akin ang vitamins ay useless lang. Pero sa mga piglet, mga kapigmate, nagbibigay ako kasi mga piglet na 'yon hindi pa hindi pa talagang subok na subok sa pigs mga kapigmate. Puro ano pa 'yan. Puro dede pa 'yan sa inahin. Sa mga piglet na gano'n, yung mga hindi pa nawawalay. Diyan talaga ako nagbibigay ng vitamins. Pero pag yung mga sa patining mga kapigmate, sa totoo lang hindi ako nagbibigay na ng mga vitamins sa patining. So sinubukan ko minsan yung nagsusumubok ako ng mga marami. So sabihin ko pa bang brand. So marami ako sinubukan ng mga vitamins sa mga mix sa powder kasi ayoko nga mag-inject mga kapigmate. Wala rin namang pinagkaiba, same lang din naman pag naka pure feeds ka. Sa pure feeds mga kapigmate, nandun na lahat. So sabihin natin, lahat ng gusto mo makita sa baboy mo nandun na. So hindi mo na kailangan mag-vitamins. Basta nasa tamang pagpapakain ka lang mga kapigmate. Nasa tamang sukat o sabihin natin, may mga kanya-kanya kasi dami ng pagkain na yan. Sa totoo lang mga kapigmate, sa patining kasi, 'di ba, ang grower natin na ginagamit ay sa patining, 'di ba? Ang ratio sa grower mga kapigmate, lalo na yung mga 4 months na baboy since walay o since birth, ganon, umuubos na yun ng 2.5 kilo. 2.5 kilo mga kapigmate Umuubos na yung 2.5 kilo, 'di ba? Sobrang dami. 2.5 kilo. Yun talagang nila. Pero sa inahin mga kapigmate, pakainin pa kaya natin ng 2.5 kilo yan kung maganda naman ang katawan. So hindi mga kapigmate. Kaya doon sa pagpapakain ko ng grower mga kapigmate, mas malaki ang naititipid ko sa konsumo. Sa konsumo, imbis na magbibigay ako 2.5 kilo, sa kalating kilo lang pinapakain ko. Ibig sabihin mga kapigmate, kada pakain ko sa baboy, sa inahin, nakakatipid ako ng 1 kilo. So halimbawa na natin mga kapigmate sa gestating feeds. So yung mga sabihin natin, yung mga feeds talaga para sa mga buntis na baboy. Sa pagkakaalam ko mga kapigmate, standard na pakain na feeding guide niyan sa mga inahin, 2.5 kilo per day. 2.5 kilo per day, di ba? So 2.5 kilo. Tapos sa grower ko naman pinapakain ko 1.5 kilo. So ikukumpara ko yung ganong feeds, yung gestating feeds sa grower feeds mga kapigmate, mas nakakatipid ako ng 1 kilo kada kain ng baboy. Sabihin natin na mas mahal ang grower. Mas mahal ang grower ng 15 o 20 pesos sa gestating feeds, pero nakakatipid naman ako sa dami ng pagkain. So mas kukunti yung pinapakain ko sa mga alaga ko mga kapigmate. Sorry mga kapigmate, ako yung klase ng tao na hindi po ako sumusunod sa mga feeding guide. Kasi mga kapigmate, maraming basehan sa pagbibigay ng pagkain sa baboy. Hindi rin po ako sumusunod sa tamang pagkain. Sumusunod ako kung ano yung gusto ko. Kung anong magandang resulta, doon ako nakatingin mga kapigmate. Sabihin natin, tumitingin ako sa resulta, hindi doon sa sinasabi ng iba. Hindi po ako nakikinig doon sa sinasabi ng iba, ang kailangan ko patunay. So, kaya ang ginagawa ko, lumilihis po ako ng konti sa mga nakasanayan ng iba. So, yung mga magagandang resulta naman sa paglihis ko, sineshare ko naman sa inyo. So, marami tayong baser about sa mga ginagawa ko, pero pinapatunayan ko naman sa inyo ang resulta, di ba? Last vlog natin, last na pinatunayan ko sa inyo yung paglalandi gamit ang lactating feeds sa grower feeds. So ngayon naman, ang gusto kong patunayan mga kapigmate sa inyo, yung aking paraan na pagpapakain ng grower feeds sa inahin. Mas matipid. So mas matipid yung baboy nyo, hindi nyo po tinipid yung baboy nyo. So marami rin nag-aalaga ng baboy na grower na rin ang pakain na kagaya ng ginagawa ko mga kapigmate. So yung mga nagpapakain dyan ng grower sa inahin nila na walang mix o pure grower lang, paki-comment po dito. Send po kayo ng picture ng baboy nyo na pure grower kayo. So marami po dito mga kapigmate. So kahit marami tayong buzzer, marami rin naman po naniniwala sa ating mga kapigmate. So yung naniniwala po sa akin, yung matagal ko na subscriber, so alam ko marami rin ako subscriber dito. Yung gumagawa ng parang ko na grower feeds na pakain sa inahin,
lapag nyo po dito sa comment section yung alaga nyong baboy. Kung meron, kung wala, yari tayo. Sige, paano ba? Yun lang mga pigmate. Magandang hapon sa inyong lahat.